Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Nagtago sa kisame. Isa na yata sa mga pinaka-nakakatakot na pwedeng maramdaman ng isang tao ay ang malagay siya sa bingit ng sarili niyang kamatayan. Sa kamay ng isang taong inasahan niyang magbibigay sa kanya ng panibagong pag-aaruga na kanyang kinakailangan. Yan ang sinapit ng ating napiling letter sender para sa araw na ito, na nakiusap sa ating itago na lang daw siya sa pangalang Francia. Halina't samahan niyo ako mga ka-SB na tunghayan ang kanyang pinaka-nakapangingilabot umanong karanasan nung siya ay bata pa. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga taong nasa likod ng channel na ito. Pakiusap ko po ay itago niyo lang sana ako sa pangalang Francia. I'm 38 years old at isa sa pinakamatagal niyo ng avid listener sa lahat ng channel niyo dito sa YouTube. Sa totoo lang po, sa kabila ng matagal ko ng pakikinig dito sa inyo, hindi ko naisip na darating pala ang panahong pati ako ay magbabahagi na rin po ng sarili kong kwento dito. Basta isang araw natagpuan ko na lang ang sarili ko na nagtatype na ng sulat dito sa email nyo. Nagsimula lang naman po ito ng recently lang ay umuwi ako sa probinsya namin sa bandang Visayas pagkatapos ng mahigit 2 dekada ko ring pagbabaon dito sa limot dahil na rin sa isang hindi magandang alaalang hatid sa akin ng lugar na yon. Isang pangyayaring hindi naman tungkol sa multo, aswang o engkanto, pero nakakapaghatid pa rin sa akin hanggang ngayon ng napakatinding takot sa tuwing magbabalik po ito sa alaala ko. Sir Jupiter, bata pa lang po ako. Laking lola na talaga ako. Nakatira kami noon sa isang maliit na pamayanan na malapit lang naman sa paanan ng isang bundok. Wala po akong kinagis ng nanay at tatay dahil ang tumayong magulang ko lang talaga ay ang lola ko na binuhay ako sa pamamagitan po ng pagiging kumadrona niya, pati na rin po sa pagbebenta ng mga alaga niyang manok, baboy, at kambing. 9 years old po ako nang mawala si Lola dahil po sa sakit niyang pneumonia. Basta natagpuan ko na lang po siyang walang buhay noon sa higaan niya isang tanghali. At doon ay nagsimula ng gumuho ang mundo ko. Akala ko nga po noon ay wala na akong iba pang mapupuntahan dahil wala naman kaming ibang kamag-anak sa lugar na yon, dahil hindi naman daw po lehitimong taga doon ang lola ko. Yung bahay po kasing tinitiran namin ay pagmamay-ari pala ng pamilya ng nasira kong lolo. Mabuti na lang po at noong mailibing na si Lola, meron pong mga opisyal ng barangay na nagpakilala sa akin sa isang mag-asawang nakatira daw po sa kabilang baryo. Itago na lang po natin sila sa pangalang Aling Glenda at Mang Tonyo, na malayong kamag-anak daw po namin ni Lola. Wala na pong anak ang mag-asawa
Ang pagkakaalam ko ay 2 beses na po silang namatayan ng sanggol sa hindi matukoy na dahilan ng mga panahong iyon. Nitong matanda na ako ay saka ko lang nalamang sudden infant death syndrome o SIDS pala ang tawag sa nangyari sa mga anak nila. Yun daw yung kondisyong basta na lamang namamatay ang isang bata nang walang direktang dahilan. Kaya naman nung mga panahong yun ay dumaranas po talaga si Aling Glenda ng matinding depresyon at makakatulong din daw talaga sa kanya na magkaroon ng maituturing na sarili niyang anak. Kaya nga nagpasya silang ampunin na lang ako. Sir Jupiter, nung mga panahong yun, siguro dahil isa nga po akong batang kulang sa aruga ng magulang, tuwang-tuwa ako nang malamang aampunin nila ako. Hindi na sila nahirapan sa akin dahil talagang sumama ako agad sa kanila pauwi nang walang pagdadalawang isip. Nakita ko rin naman pong masaya noon sina Aling Glenda at Mang Tonyo, kaya in-expect ko talagang yun na ang magiging katuparan ng pangarap kong magkaroon ng sarili kong buong pamilya. Mabait po ang mag-asawa, lalong-lalo na po si Aling Glenda, Sir Jupiter. Lahat ng pag-aasikasong ini-imagine kong gagawin ng nanay ko kung sakaling hindi niya ako iniwan, ay naranasan ko po kay Aling Glenda sa loob lang ng ilang araw na pananatili ko sa bahay nila. Ganun din po si Mang Tonyo, kahit na medyo tahimik lang siya. Halata naman pong mabait din siya. Kaya lang, pagkalipas lang po yata ng 2 weeks, nagpaalam po si Mang Tonyo na aalis muna siya dahil kailangan niyang mag-deliver ng mga tanim nilang pinya sa kabila pa pong probinsya, sakay ng sarili nilang sasakyan. Yun po kasi ang negosyo nila, Sir Jupiter. Ang hindi ko alam, yun na pala ang magiging simula ng kalbaryo ko. Pagkaalis pa lang po ni Mang Tonyo, Sir Jupiter, napansin ko na po agad yung pagbabago sa mga kilos ni Aling Glenda. Kung dati po kasi ay napakabait at masayahin niya, nung umalis na po si Mang Tonyo sa bahay, bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Bigla po siyang sumimangot, tapos yung mga tingin niya sa akin, bigla na lang pong tumalim. Noong una, ang akala ko po nalulungkot lang siya dahil umalis si Mang Tonyo. O kaya baka nagkaroon sila ng pagtatalo bago umalis ang asawa niya. Kaya naman naisipan kong timplahan po siya ng gatas bilang pampakalma. Hindi po kasi siya pwede sa kape dahil nalaman kong kapapanganak lang niya 3 buwan na ang nakalilipas. Sabi kasi ng lola ko noon, bawal daw sa kape ang bagong panganak. Pagpunta ko sa kwarto ni Aling Glenda habang dala ko yung gatas niya, Sir Jupiter, bigla na lang akong nakarinig ng mga mahihinang pagtawa. Nagtaka ako, tapos napatanong ako sa sarili ko kung may kasama ba si Aling Glenda sa loob ng kwarto niya. Samantalang wala naman po akong nakitang pumasok na tao sa loob ng bahay. Bahagya kong sinilip si Aling Glenda sa loob, tapos nakita kong mag-isa lang naman siya, kaya talagang napakunot noon ang noo ko. Tapos, Sir Jupiter, bigla na lang po siyang humarap sa akin. Nagulat pa nga ako kasi nakita kong biglang pumihit yung leeg niya na parang wala yung buto. Tapos biglang nawala yung ngisi sa labi niya. Ayan na naman po ang biglang pagtalim ng tingin ni Aling Glenda sa akin. Napahakbang ako bigla pa atras dahil sa takot. Dahil doon nabitiwan ko pa yung hawak kong isang baso ng gatas, kaya nabasag yun nang bumagsak sa sahig. Nangangatal ako nang pulutin ko isa-isa yung bubog, Sir Jupiter, tapos medyo sumusulyap-sulyap ako sa pwesto ni Aling Glenda dahil tinitingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya.
Kaya lang po nung pangatlong sulyap ko na sa kanya, napansin kong bigla na lang po siyang nawala sa pwesto niya. Tapos bigla ko na lang nakitang nasa harapan ko na yung paa ni Aling Glenda, Sir Jupiter. Kaya po napatingala ako sa mukha niya. Tapos nakita ko pong nakayuko siya sa akin habang nakangisi ng abot tenga. Hindi ko po alam kung bakit ganun kalaki na bigla yung bunganga niya, Sir Jupiter, na hanggang sa mga bagang niya po ay nakikita ko na dahil sa lawak ng pagkakangisi niya. Bigla na lang po akong napaupo noon sa sahig nilang gawa pa sa kawayan dahil may silong yung bahay nila. Tapos po yumuko noon si Aling Glenda at siya na ang pumulot doon sa mga nakakalat na bubog. Nagsisimula na pong kumalat ang takot sa buo kong katawan habang pinanunood ko siyang pulutin yung mga piraso ng matatalas na bubog na yun. At wala siyang pakialam kung tadtad na ng hiwa ang kamay niya. Tumutulo na po ang dugo niya dahil sa hiwa ng mga bubog na mahigpit niyang hinahawakan kada pulot niya noon. Gusto ko po sana siyang sawayin pero hindi ko naman magawang magsalita dahil habang ginagawa niya yun, hindi pa rin po niya inaalis ang nakakatakot na titig niya sa akin, Sir Jupiter. Nung medyo paiyak na po talaga ako noon, nakita kong bigla na namang nagbago ang mukha ni Aling Glenda. Nakita kong parang lumambot ang ekspresyon niya tapos bumalik siya sa maamo at mukhang mabait niyang itsura. Tinanong niya pa nga ako noon kung bakit parang takot na takot daw ako. Huwag daw ako mag-alala dahil hindi naman daw po siya galit na nakabasag ako ng baso. Matulog na raw ako at siya na raw ang bahalang maglinis ng mga bubog na yon. Sobrang weird nang nangyayari kay Aling Glenda ng gabing yun, Sir Jupiter. Ngayon, habang inaalala ko ang pangyayaring yun, saka ko lang naiisip na para pala siyang sinasapian ng masamang elemento. Pero dahil bata pa ako ng mga panahong yon at inosente pa sa maraming bahay, ay sinunod ko na lang po si Aling Glenda, Sir Jupiter. Nahiga na po ako sa papag ko at sinubukang gumawa ng tulog kahit na hindi pa talaga ako inaantok noon. Ipinikit ko na lang po ang mga mata ko. Inabangang makatulog din sa wakas ang diwa ko na hindi naman po nangyari hanggang sa maya-maya po narinig ko na lang pong biglang lumangit-ngit yung pintuan ng kwarto ko. Narinig ko rin ang mararahang yabag ng paa ni Aling Glenda na pumasok at puminto. Doon po mismo sa tabi ng hinihigaan ko, Sir Jupiter. Nararamdaman ko talaga noon na katabi ko lang siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa kwarto ko pero alam kong tinititigan niya ako at pinagmamasdan habang natutulog. Hindi ko magawang imulat ang mata ko noon sa takot na baka kung ano ang makita ko. Basta inabangan ko na lang na marinig ko ulit ang papaalis na yabag niya at saka ako unti-unti at bahagyang nagmulat ng mata. Nakatalikod na po si Aling Glenda noon sa akin pero hindi nakaligtas sa mata ko ang nakita kong hawak-hawak ng kamay niyang nakalagay pa man din sa likuran niya. Kutsilyo yun, Sir Jupiter, na kumikislap-kislap pa dahil sa tama ng liwanag ng buwan na tumatagos mula dun sa bintana sa kabilang gilid ng kwarto. Para po akong maiihi noon sa takot pero pinigilan ko lang. Kahit bata pa ako, hindi naman ako tanga para hindi malamang hindi maganda ang magdala ng kutsilyo kapag papunta ka sa kwarto ng kahit na sino. Tapos, itinatago niya pa yun sa likod niya, Sir Jupiter. Para talaga siyang may binabalak na masama sa akin. Kaya po nung makaalis na siya ng tuluyan, ay nag-isip na po ako ng paraan noon para makalabas ng bahay. Pakiramdam ko talaga noon may hindi magandang nangyayari kay Aling Glenda. Naririnig ko na naman kasing bigla ang paghalakak niya sa kabilang kwarto na para po siyang may kausap. Kaya lang po,
doon ko na lamang bigla palang inilak ni Aling Glenda ang pintuan ng kwarto ko. Talagang nagpanik na po ako noon, kaya sinubukan kong buksan ang bintana at doon na lang sana ako dadaan. Kaya lang nakita kong medyo mataas ang tatalunin ko. May second floor pa po kasi ang bahay nila noon. Baka po mabalian ako ng buto at lalong hindi ako makatakbo kapag nagkataon. Kaya iniwan ko na lang na bukas yung bintana. Tapos gumawa ako ng paraan para makaakyat ako doon sa kisame ng kwarto at doon na po ako nagtago. Mga bandang madaling araw na po yun. Kagat-kagat ko ang dila ko, Sir Jupiter. Huwag lang akong makagawa ng ingay. Kahit po sa paghinga ko ay ingat na ingat ako para lang hindi niya mapansing nandoon ako. Muli pong pumasok si Aling Glenda sa kwarto ko, dala pa rin yung hawak niyang kutsilyo kanina. Nakasilip po ako noon sa maliit na butas ng kisame at kitang-kita ko po na bigla na lang siya noong nagalit at nainis nang makita niyang wala na ako sa higaan. Tinawag niya po ang pangalan ko pero hindi ako sumagot. Tapos sa kanya lang napansing bukas pala yung bintana ng kwarto ko. Doon na po siya bigla na lang nag-iyak hanggang sa maya-maya umakto siyang parang may kinakargang sanggol. Noong una po nakita kong hinihelen niya kunwari yung sanggol. Inilabas niya rin po ang dibdib niya at umaktong nagpapadede ng bata. Hanggang sa maya-maya bigla na lang po siyang tumayo at parang inihagis yung inaalagaan niyang bata kanina. Tapos bigla na naman siyang tumawa na parang ikinatutuwa niyang naibagsak niya yung imaginary baby na inaalagaan niya kanina. Sobrang nasyak po ako. Bigla kong naalala noon yung mga anak nila ni Mang Tonyo na namatay sa pangangalaga niya. Itinakip ko po yung mga kamay ko noon sa bibig ko para hindi ko mawala yung hikbi ko kasi napaiyak na talaga ako noon sa takot. Nagdasal po ako ng nagdasal ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Hiniling ko sa Diyos na sana po ay iligtas niya ako sa pwedeng mangyari sa akin sa kamay ni Aling Glenda. Dahil maya-maya ay nakita ko na naman siyang dinampot ulit yung kutsilyo at iwinasiwas iyon sa paligid niya. Tinatawag niya po ulit noon ang pangalan ko. Lalo akong natakot dahil hindi po ako gumagalaw noon sa ibabaw ng kisame para lang hindi siya magkaroon ng idea na nandoon ako at nagtatago. Kaya lang po, maya-maya pa ay umakto naman siya na parang may bumubulong sa kanya. Tapos ay bigla naman siyang tumawa. Kitang-kita ko na naman po nang pumihit ang mukha ni Aling Glenda, Sir Jupiter, tapos tumingin siya ng direkta dun sa butas kung saan ako nakasilip. Saka po siyang ngumisi ng pagkalawak-lawak at nagsimulang umakyat dun sa pinakahamba ng bintana para maabot niya yung pwesto ko sa kisame. Sir Jupiter, doon na po talaga ako napasigaw ng malakas. Tumili ako at humingi ng tulong sa abot ng makakaya ko at nagbabaka sakaling may makarinig sa akin at sakluluhan ako. Ang buong akala ko po talaga ng gabing yon ay yun na rin po talaga ang katapusan ko. Nahawakan na po kasi ni Aling Glenda noon ang laylayan ng damit ko at hinihila niya na ako pababa ng kisame nang bigla na lang bumukas ng marahas yung pintuan ng kwarto at meron pong dalawang lalaking pumasok at inabutan ang ginagawa sa akin ni Aling Glenda. Sir Jupiter, iyak ako ng iyak noon at nakaramdam na ako ng pagkahilo sa sobrang takot at lakas ng pagkalabog ng dibdib ko. Nakilala ko po yung dalawang lalaki na mga pinsan ni Mang Tonyo at kapitbahay lang din po nila kaya nagawa nilang marinig ang paghingi ko ng saklolo. Sobrang bilis na po ng mga pangyayari pagkatapos noon dahil bago pa lang lumiwanag ay dinala na nila ako sa barangay hall ng lugar na yon. Tapos marami na pong mga taong nagtatanong ng kung ano-anong detalye sa akin tungkol sa nangyari.
Hindi ko na masyadong maalala yung ibang mga kaganapan pagkatapos noon, Sir Jupiter, kasi talagang shock pa talaga ako. Hanggang sa nabalitaan ko na lang po na ipinasok daw si Aling Glenda sa isang ospital ng mga baliw. Dahil nalaman daw po na meron siyang kondisyon sa pag-iisip na may kinalaman daw po sa pagbubuntis niya, na sa mga panahon pong ito ay kilala na bilang postpartum depression. Sinabi ko naman po noon sa mga pulis at social workers ang lahat ng detalyeng nalalaman at nakita ko nung gabing yun. Kabilang na po ang hinala kong may ginawa si Aling Glenda sa mga anak nila ni Mang Tonyo. Pero ang alam ko ay hindi naman na po nagkaroon pa ng proper investigation tungkol doon sa nangyari dahil na rin po sa kawalan ng ebidensya at sa kondisyon ni Aling Glenda. Malabo na rin naman daw po kasi siyang makulong kung sakaling mapatunayan niyang may kinalaman siya sa pagkawala ng mga anak niya dahil nga po sa kondisyon niyang yun sa pag-iisip. Pero sa totoo lang, duda talaga kung problema lang sa utak ang nangyari noon kay Aling Glenda kaya niya nagawa ang mga bagay na yun. May hinala po talaga ako na may kakaiba at kababalagan talagang bumalot sa kanya noon. Dahil kung hindi, sino po ang bumulong sa kanya at ang nagsabing doon ako nagtatago sa kisame? Ang hinala ko po kasi talaga ay sinasapian siya noon. Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay ginugulo pa rin talaga ako ng alaala at mga tanong na yun sa isip ko kahit na alam kong malabo nang mangyari yun dahil 10 taon na ring patay si Aling Glenda. Base na rin po sa balita sa akin ng mga kakilala ko sa lugar na dati nilang tinitirhan. Ganun pa man po, sobrang grateful pa rin akong hindi ako napahamak ng gabing yun at nagawa ko pa ring makaligtas. Masaya naman na po ang buhay ko kahit na simple lang. Meron na po akong asawa at isang anak at ngayon po ay nagtatrabaho na ako bilang team leader sa isang BPO company dito sa Manila. Habang ang asawa ko naman po ay isa ng ganap na engineer nito lang pong nakaraang taon pagkatapos niyang bumalik sa pag-aaral niya sa college. Sana po soon ay mapakinggan ko sa kahit anong channel niyo itong kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po in advance at nawa ay mas maging successful pa ang channels niyo dito sa YouTube dahil alam kong marami kayong mga taong natutulungang mailabas ang mga kwentong kinikimkim nila sa kanilang dibdib tulad ko. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang araw. Ako po si Randy Clarinal. Isang gwardya na 7 taon na sa propesyong ito ay nagagalak na magbahagi ng kwento. At sa lahat ng makakapakinig ng aking istorya, ito po ay mula sa pinagtagni-tagning ebidensya at salaysay, news interviews at sa mismong tumira sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kaya ako nabuo ang kwentong ito noong 2018 sa lugar ng barangay Pulong Maragul, Angeles, Pampanga. Isang hapon, sa aking lugar na pinagbabantayan, ako ay bago pa lamang na nakabantay sa motor pool. Ito yung lugar kung saan inilalagak ang mga ginagawang heavy equipments, traktora, minibus ng kumpanyang ang pangalan ay Houseland Development Corporation. Pagmamay-ari ito
ng mga mayayamang half Chinese, half Kapampangan, ang Tan family. Mayroon akong nakilalang isang lalaking medyo may katangkaran, kayumangging kaligatan ng kulay at medium built. Siyempre, kapag bago ka lang sa establishment, magkikipagkilala ka muna sa lahat ng mga tao sa nasasakupan mong lugar. Ang lugar na yon ay located sa highway na papuntang Balibago, sapagkat ang access ng mga highway sa Pampanga ay hindi na mukhang pamprobinsya kasi nga medyo developed na ito. Nakalimutan ko na ang ngalan ni Buddy, kaya Buddy na lang ang itatawag natin sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, bago lang din daw siya sa lugar at nasa 2 taong mahigit na din daw siyang nagbabantay sa lugar na iyon. Ang area ng nasasakupan ng aking post ay hugis rectangular. Sa likod ng pader ay residential ang mga nakatira. May barangay at maraming eskinita. Sa harapan nito ay nagtatago ang isang sikretong nakalimutan na rin ng panahon. Tinanong ko si Buddy kung bakit inabandona ang hotel. Tinanong niya kung yung mismong tinitirhan ng pamilya. Mabuti kako at pumayag ang may-ari ng tirahan na yun. Ang sabi niya, mabait daw ang may-ari. Bago raw siya maging gwardya, ay nakulong muna ng halos 10 taon sa bilibid. Kaya para may matirhan silang mag-anak, ay pumayag ang boss niya na tumira doon sa kondisyon na magbabantay siya sa lumang hotel. Mula noon, kada ma-encounter ko siya tuwing hapon, palagi kaming nagkakwentuhan tungkol sa trabaho niya at sa trabaho namin sa harapan ng gate ng motor pool. Isang araw tinanong ko sa kanya kung bakit parang tila hindi siya kontento sa pagtira niya sa hotel, gayong libre naman ito. Ang sabi niya, may kwento kasi daw dun sa Miyabi Court. Kahit daw ang nanay niya ay hindi nawawalan ng sakit kapag laging nasa loob ng hotel na yon. Wala naman daw silang mapupuntahan kung sila ay aalis at hindi alam kung saan lilipat. Minsan, may sumisigaw daw kung kalaliman ng gabi. Yung bumbilya sa CR sa kwarto, bigla na lang pumuputok pero wala namang gumagalaw. Minsan, may nakikita silang mga anino. Minsan naman, ang mga pintuan sa mga nakatiwangwang na kwarto ay kumakalampag kahit wala namang hangin. At ang pinakainaayawan daw niya sa Miyabi Court ay ang paggaya ng hitsura sa mga kasama niya sa bahay. Kasi minsan daw, tinawag daw niya yung nanay niya, hindi daw lumilingon. Tapos nalaman na lang niya sa nanay niya na umalis pala ito at may pinuntahan. Doon ko nalaman na haunted ang Miyabi Court at mismong sa tapat pa ng binabantayan naming establishment. 15 metro lang ang distansya nito. Kalsada lang ang naghihiwalay at tanaw ang mga lumang aircon na nakasabit sa bintana nitong parang may nais ipahiwatig o nais na sumilip ng isang nilalang mula doon. Nagkwento siya tungkol sa sinapit ng babaeng namatay doon. Ang pangalan daw ay Katrina Gantan. Isang call center agent at breadwinner ng kanilang pamilya. Umibig daw ito sa isang lalaki. Maayos naman daw ang kanilang relasyon, ngunit napunta sa isang trahedya. October 2010, ayon sa isang lumang video na pinalabas sa Soko sa kanilang YouTube channel, sila ng kanyang kasintahan ay nagkaroon ng pagtatalo
sa isa sa mga kwarto ng hotel. Tila ayaw pumayag ng lalaki na maghiwalay sila. At dahil sa matinding galit, pinatay nito si Katrina sa pamamagitan ng pagsakal at kinalaunan ay ang pagputol ng ulo nito. Gamit ang isang matalas na bagay tulad ng isang kutsilyo. Ayon sa kumpletong kwento ni Martin Andanar sa isa sa mga palabas niya sa TV5 noon, natagpuan na lamang ng bellboy na duguan at wala ng ulo ang isang babae na maagang nag-check-in sa kanila mula pa noong isang araw. Umalis daw ang lalaking kasama nito at ayon daw sa CCTV footage ay tila may inilalabas itong isang bagay na nakapaloob sa isang plastic na lagayan at inilagay sa likurang compartment nito. Hindi na daw bumalik ang lalaki. At matapos nito'y nagdesisyon na silang akyatin ang kwarto sa kadahilan ng nais daw nilang tanungin kung mag-i-extend pa ba sila ng kanilang oras. Pagkatapos kong malaman ang kalunos-lunos na sinapit ng babae, tinanong ko ang iba pang mga trabahador at empleyado ng motor pool at sila'y may alam din sa nangyari. Ang kwento nila, pagkatapos na mahuli ng lalaking dating nobyo ni Katrina Gantan, ito daw ay umamin sa nangyari. Nagdilim daw ang kanyang paningin, kaya daw niya ito nagawa. Natagpuan naman ng mga pulis ang nawawalang ulo ng babae sa ilalim ng isang tulay. Ilang kilometro ang layo mula sa Balibago, Pulong Maragul. Ang sabi-sabi, nawalan daw ng bait sa sarili ang lalaki. At di rin nagtagal, ay nagpakamatay din ito habang nakapiit sa kulungan. Ang pinagtataka namin minsan isang gabi ay nabigla kami nang may isang nakakagulat na paglagabog ng isang mabigat na bagay mula sa bakal na gate ng motor pool. Agad kong binuksan ang mini-gate kasi ito ang daanan ng tao at nanatiling nakasara ang vehicle gate. Bukod sa isang malaking lumang tipak ng bato, wala na kaming napansin na iba pang mga movements sa harapan ng establishmento at maging sa madilim na bahagi ng hotel kung saan naganap ang nasabing krimen. Agad kong pinaimbestigahan sa aking kasamang gwardya na si Brian ang paggalugad sa aming perimeter. Pinagdala ko siya ng radyo at baril na 9mm at sinabi kong manmanan niya ang likuran at mga eskinita kung saan baka nandun ang bumato sa gate namin. Ngunit sa kanyang pag-iimbestiga ay wala naman siyang ibang napansin. White Lady sa guardhouse. Kumusta po kayong lahat? Lim ang tawag po nila sa akin sa pabrika na aking pinagtatrabahuan bilang isang security guard. Bago lang po ako dito. Natuwa ako dahil magaan lang ang trabaho. Kaunti lang ang trabahador dito dahil maliit lang itong pabrika ng mga pang-export na pan-display kagaya ng angels at iba pang figurines. Mababait ang mga tao at hindi pasaway, kaya madali ko silang naging kaibigan. Sarado ang pabrika kapag gabi na dahil walang pasok, pero kaming mga sikyo ay may pasok kapag gabi. Isa lang ang bantay na security guard tuwing gabi dahil wala namang babantayan sa lugar. Isa lang din naman ang gate nito.
Na-schedule ako ng gabi at first time ko ang shift na ito. 7:00 ang palitan namin. Dumating ako bago mag-7:00 ng gabi at naabutan kong naggagayak ng pauwi ang papalitan ko. Binibiro pa niya ako ng good luck sa pagbabantay ko. May mga bilin siya kagaya ng kailangan ko raw libutin ang buong lugar para mag-check. Tinanong ko siya kung bakit siya nag-good luck sa akin. Tinanong ko rin kung may multo ba sa lugar, pero tinawanan lang niya ng pabiro. Pagkatapos ay tinapik niya ako sa balikat at sinabing, matapang naman daw ako kaya kaya ko ang magbantay sa gabi. Saka umalis na siya. Sanay naman ako sa iba kong ginwardyahan tuwing gabi. Hindi talaga nawawala ang makakita ako ng white lady. Medyo sanay na nga ako sa mga ganon. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, nag-in na ako ng time card para magsimula ng magtrabaho. Dahil nga wala namang babantayan sa lugar, tamang noon lang ako sa YouTube. 9:00 ang unang roving ko. Okay naman ang buong lugar. Dahil sa sinabi sa akin ang kapalitan kong payat na si Kyo, lagi tuloy akong ginugulo ng isip ko. Ako curious ako kung ano bang ibig niyang sabihin sa good luck na yun. Pero matapos kong makapag-ikot, bumalik na rin ako sa guardhouse at nanood uli sa YouTube. Maya-maya ay naisipan kong magtimpla ng kape. Habang kumukuha ako ng tubig na mainit sa dispenser, ay nakarinig ako ng mga batang parang tumatakbo sa loob ng pabrika at nagtatawanan pa sila. Para silang naglalaro ng habulan. Sinulyapan ko naman ang pabrika. Sarado ito at madilim dahil sa patay na ang mga ilaw. Transparent na salamin ang mga bintana, kaya medyo naaaninag ko ang loob mula sa ilaw sa labas ng building. Dahil nga, paramdamin ako, hinayaan ko na lang. Alam kong kapag in-entertain ko ang mga yon, ay lalo lang akong gagambalain, kaya nagkunwari akong hindi sila nararamdaman o naririnig. Bumalik na uli ako sa pwesto ko at inilapag ang tasa ng kape sa lamesa. Katabi lang din ito ang aking tablet na pinanonooran ko. Maya-maya ay bigla kong napansin ang usok ng kape na dumadampi na sa aking mukha. Bigla kong naiatras ang mukha ko at tiningnan ang kape. Nagtaka ako. Kasi nasa bandang kanan ko ang tasang kape at nasa bandang kaliwa ko ang bentilador. Bukas ang bentilador at naka-number 3 pa ito dahil malamok sa lugar. Kaya nagtataka ako kung paanong hinangin ang usok ng kape papunta sa akin. Hindi ko lang yun pinansin. Kinuha ko ang tasa at humigop ng kape. Nasa isip ko, baka pinapainom sa akin para hindi lumamig, kaya hinigop ko na. Pagkatapos kong humigop ng kape, nakarinig naman ako ng pasitsit. Nagmumula ito sa may CR. Kaya napalingon ako doon. Nung una, wala naman akong nakita o napansin na naroon, kaya nagkipit-balikat na lang ako. Pero nung ikalawang sitsit, kunwari, hindi ko natidinig. Nakailang sitsit yun bago ako tumingin ulit. Pagtingin ko, nakita ko ang isang mukha na nakasilip sa pader. May liwanag sa gawing yun dahil may ilaw sa poste sa labas ng pabrika. Umaabot ang liwanag nito sa loob ng compound. Mukha lang ang nakita ko, walang katawan at wala ring anino.
Ilang beses kong pinikit-pikit ang mata ko at nang dumilat at tumingin ako ulit sa area na yun, wala na ito. Napasabi ako ng salamat naman. Kasabay ng pagbulong na, friends tayo. Huwag niyo akong gagambalain. Magbabantay lang ako. Matapos yun, wala na akong narinig pa. Hanggang sa 12:00 na at kailangan ko na namang mag-roving. Habang nag-iikot ako, nakarinig ako sa gawing kaliwa ng building kung saan ay pupuntahan ko na. May mga nahulog na mga karton. Malakas ang ingay ng pagkahulog. Parang napakaraming nahulog at parang mabibigat ang mga karton base sa tunog. Nagmamadali akong tumakbo papunta doon dahil naisip ko na baka may laman nga ang mga karton at inihulog ng mga pusa. Tiyak na basag ang mga figurine na laman noon. Pero pagdating ko doon, walang karton, walang nahulog. Walang kahit ano at wala ring pusa. Napakamot ako ng ulo at nagpakawala ng malalim na hininga. Inilawan ko pa ng flashlight ang ibang parte ng lugar. Malinis sa area na yun dahil wala pa namang karton. Doon kasi ang lagayan ng mga karton na may laman ng items. Nang masiguro kong okay naman ang lugar, bumalik na ulit ako sa guardhouse. Pagdating ko, nakita kong natapon ang kape ko. Nainis ako kasi nga madami pang laman yun. Tapos nakita ko pa ang pusa na naligo sa kape, kaya nakumpirma kong natapon ng pusa. Marami kasing ligaw na pusa ang pumapasok sa pabrika at dahil mahilig sa alaga ang mga trabahador, nanatili na ang mga pusa doon dahil pinapakain nila. Kinakausap ko pa ang pusa na para bang nakakaintindi ito. Tinatanong ko ito kung masakit ba ang paso niya dahil mainit yung tubig. Bagong timpla ko uli kasi ang kape na yun. Kapag panggabi ako, panay talaga ang timpla ko ng kape. Habang kinakausap ko ang pusa, ay panaka-naka ko itong sinusulyapan. Hanggang sa makita ko ang anino niya na parang kakaiba. Masyadong malaki at mahaba para sa isang pusa. Nang aninagin kong mabuti, bulto ito ng babae dahil mukhang nakapalda ng mahaba. Bigla kong tiningnan ang pusa pero nakita kong wala naman itong katabi para magkaroon ng ganoong anino. Bigla kong itinaboy ang pusa at sinabihang wag nang babalik. Pagkatapos ay nag-video call ako sa asawa ko nang makitang naka-online pa siya. Nagulat siya dahil bigla akong napatawag. Akala niya ay may problema ako sa trabaho. Pero totoo naman. Sinabi ko lang na naiirib ako dahil walang makausap. Nag-uusap lang kami hanggang mag-umaga dahil kinabukasan naman ay day off niya sa trabaho. Hindi ko na sinabi ang experience ko dahil ayaw kong matakot siya. Mula noon, kapag panggabi ang duty ko sa pabrika, kung sino-sino ang tinatawag ko para lang malibang ako at huwag kong maranasan uli ang kagaya ng naranasan kong iyon. Kung sino ang online na kaibigan ko o kamag-anak ay kinakausap ko para lang huwag matuon ang aking atensyon sa mga nagpaparamdam. Sobrang creepy po talaga ang pabrika kapag gabi. Tumagal naman po ako sa pabrika ng 2 taon. Nagpalipat lang ako sa agency dahil lumipat din kami ng tirahan. Angkas.
Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. Isa akong lesbianang security guard sa isang garments factory noong taong 2015 sa Bulacan. Patahian ito ng mga branded jeans. Dahil nga security guard ako, isa ako sa mga pinakahuling umuwi. Ang pabrika po ay nasa lugar na wala pang masyadong kabahayan. Ang kalsada ay talagang nakakatakot kahit 7:00 pa lang ng gabi. Ang bali-balita, kapag gabi na, mayroon daw nakikidnap kapag mag-isang naglalakad sa kalsada dahil nga madilim. Walang mga poste ng ilaw sa gilid ng daan. Madamo ang magkabilang gilid dahil inabando ng bukid ito. Minsan, mayroong bangkay na itinatapon na ang sabi-sabi ay na-rape o di kaya'y napagtripan at pinatay. Kaya kapag may overtime ang mga manggagawa sa pabrika, kanya-kanya na silang diskarte para makiangkas sa may motor hanggang sa sakayan ng jeep. May kalayuan din kasi ang pabrika sa main road. Nang matapos na ako sa duty ay naghanda na rin akong umuwi. May motor naman ako kaya hindi ako takot na umuwi. Paglabas ko ng compound, binaybay ko ng maingat ang kalsada dahil madilim. Hindi ako nagpapatagbo ng sobrang bilis dahil minsan bigla na lang may tumatawid na pusa o di kaya aso. Mahigit 3 taon na akong security guard sa pabrika kaya kabisado ko na ang lugar. Alam ko na kung saan ang bahagi ng kalsada na delikado sa mga motorsiklo. Habang nagmamaneho ay nakita ko ang isang babae na mabagal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Napaisip ko kasi mukha siyang hindi aware na delikado ang nilalakaran niyang kalsada. Binagalan ko ang takbo ng motor para sabayan ang kanyang lakad nang mapansin niya ako at inalok ko siyang umangkas hanggang sa sakayan ng jeep. Napakaseryoso ng mukha niya. Hindi man lang ngumiti. Maganda naman siya pero mukhang suplada. Ilang ulit ko pa siyang tinanong kung aangkas ba siya o hindi. Kalaunan ay pumayag naman. Kaya huminto ako para makasakay siya. Nang umaandar na uli ang motor, sinabihan ko pa siya na huwag mahiyang humawak sa akin kung ayaw niyang mahulog. Kasi may agwat ang pagkakapwesto niya sa akin. Parang ayaw niyang dumikit. Parang ayaw niya ring humawak sa akin. Kaya ang ginawa ko ay medyo hinatak ko ang kamay niya at pinahawak kahit sa damit ko. Ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng kanyang kamay. Biniro ko pa siya na huwag masyadong kabahan. Ako lang to. Dahil nga sa ayaw kong mahulog siya kasi parang atras siya ng atras sa upuan, binagalan ko ang takbo. Medyo naiinis na ako kasi nasa isip ko mapapahamak pa yata ako dahil sa kanya. Kapag nahulog siya dahil sa kaartihan, ako pa ang mananagot. Nagkawang-gawa na nga ako para hindi siya mapahamak sa kalsadang yun. Hinayaan ko na lang siya sa trip niya at itinuon na lang atensyon sa pagmamaneho. Nang makarating kami sa main road, inihinto ko ang motor sa kanto kung saan hintuan ng mga jeep. Bumaba na ang angkas ko. Nagpasalamat naman siya sa akin. Tumango ako at tinanong siya kung hindi na ba siya natatakot sa akin. Kung hindi na ba malamig ang kamay niya. Napakunot ang noo niya. Nagulat ako sa sinagot niya. Hindi raw niya yun kamay. Kamay daw yun nung isa kong angkas. Biglang-bigla ako sa sinabi niya. Ang sabi ko, siya lang naman ang angkas ko. Pero sabi niya, nung huminto raw ako sa tapat niya,
may angkas na ako, kaya nagdadalawang isip siya kung aangkas pa kasi malaking babae raw ang nakaangkas. Wala raw siyang mauupuan. Pero dahil daw mapilit ako, sumakay na rin siya. Uusad daw siya ng uusad sa upuan kasi ang lamig nga raw ng angkas kong isa. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Tinanong ko pa siya kung nasaan na ang tinutukoy niya. Tumingin siya sa paligid para hanapin yun, pero wala na raw. Baka raw sumakay na ng jeep. Nagpasalamat ulit siya sa akin at pagkatapos ay sumakay na sa jeep na dumating. Parang nanlaki pa ang ulo ko sa sinabi niya. Nilibot ko tuloy ng tingin ang paligid dahil baka makita ko pa ang sinasabi niya. Pero dahil sa kilabot ko nang maisip na hindi pala kamay ng magandang babaeng angkas ko ang hinawakan ko, ura-urada akong nagpatakbo ng motor. Mula noon tuwing uuwi ako, kahit may nakikita pa akong naglalakad sa kalsada, hindi na ako humihinto para mag-angkas dahil baka iba na naman ang sumakay sa motor ko. Nag-aangkas lang ako kapag trabahador sa pabrika nakakilala ko. Marami pong salamat sa pagpili sa aking kwento.